Shabbat Shalom! Good morning and good day sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalataya at mga sumusubaybay at tumatangkilik sa ating daily devotional. Today is Saturday, Sabado na uli, at ngayon po ay February 13, 2021. Kumusta po ang bawat sa atin? Ako po'y nananalangin na kayo at tayong lahat ay patuloy na nakakaranas ng pagpapala ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Purihin ang kanyang pangalan. At tatanggap ulit tayo ng mayamang biyaya ng Diyos, ang kanyang salita na napakayaman, salitang pwedeng mapanghawakan sapagkat ito ay totoo at ang Diyos ay kanyang ginagawa ang kanyang mga pangako. Bago ko po simulan ang ating pong topic ngayon at bago ako mag-anyayang samahan ako sa panalangin, ine-encourage ko ulit ang bawat isa sa atin to share this broadcast to your Facebook friends. Sa lahat ng inyong mga kaibigan. Isang pindot lamang po yan, nasa dulo lamang po ng inyong daliri. At ang lahat ng inyong mga kaibigan sa Facebook ay posible din na makatanggap ng parehong biyaya na tinatanggap natin. Follow us in YouTube at ang ating YouTube channel ay JLG Space TV. And don't forget to subscribe and press the notification bell upang ang mga future uploads natin, video uploads, ay ma-notify po kayo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. And of course, ang topic natin ngayon, the uncontrollable path to a miracle. The uncontrollable path to a miracle. Yan po ang ating pag-uusapan sa susunod na 30 minuto. So bago ko po simulan, inaanyayahan ko po ang bawat isa sa inyo na samahan ako sa panalangin at idulog natin sa Diyos ang ating devotional ngayon. Let us pray. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, aming Ama at aming Diyos na mapagmahal. Salamat sa iyong kadakilaan, salamat sa iyong pagmamahal at pag-ibig sa amin. Araw-araw, oras-oras, minu-minuto ay nararanasan namin ang inyong dakilang pagkalinga sa amin. Salamat po, bigyan mo kami ng bukas na kalangitan at ibuhos niyo po ang masaganang pagpapala sa bawat isa sa amin. Maraming salamat. Alam namin na meron kang inihandang mabuting bagay sa bawat isa sa amin. At lalakas kami, titibay uli kami, at mapagpala uli kami sa pamamagitan ng inyong banal na salita. Maraming salamat po. At pagpalain mo kaming lahat. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Purihin ang Diyos na buhay. Ito nga pong ating topic ngayon, The uncontrollable path to a miracle. Path to a miracle. Tayo po bilang mga anak ng Diyos ay meron tayong kasiguruhan na makaranas tayo ng mga milagro ng Diyos sa ating buhay. Actually, ang pinakamalaking milagro sa buhay natin ay yung tayo ay nakakilala sa Kanya, nabagong ating buhay mula sa kadiliman patungo sa liwanag, mula sa kasalanan patungo sa katuwiran ng Diyos. Tinanggap natin ang pinakamalaking milagro sa buhay. Pero aside from yung miracle ng transformation natin, meron pa pong mga gagawin ang Diyos na minsan ay hindi kayang
abutin ng ating isip dahil napakaraming paraan ng Diyos na gumawa ng milagro sa buhay natin. Iugnay po natin sa topic natin itong ating reading from 1 Kings chapter 7 verses 8 to 10 from the NCV Bible. Then the Lord spoke His word to Elijah. Go to Zarephath in Sidon and live there. I have commanded a widow there to take care of you. So Elijah went to Zarephath. 1 Kings 17, 8 to 10. So very clear po ang instruction ng Diyos kung gusto nating talagang makaranas ng milagro ng Diyos. Paniwalaan natin ang kanyang mga instructions at sundin. Kasi pwedeng naniwala lang tayo, hindi naman natin sinusunod. So kinakailangan, pag galing sa Diyos, pag alam mong galing sa Diyos ang instruction, kahit hindi pa mag-reconcile, magtali sa ating isipan, sumunod lang tayo. Kasi siya po, minsan ipinagagawa niya something that is ridiculous because God is about to perform the miraculous. Minsan, mga bagay na hindi natin maunawaan ang kanyang mga ipinagagawa, pero sumunod lang tayo sapagkat yon ang sikreto ng milagro ng Diyos. Then the Lord spoke His word to Elijah. Alam niyo naman si Elijah the prophet, pag galing sa Diyos, at alam niyang galing sa Diyos ang pangungusap, no question asked. Gagawin niya po yan. At ang sabi ng Panginoon, go to Zarephath in Sidon and live there. Pumunta ka sa Zarephath, sa Sidon, at manirahan ka doon o mabuhay ka doon. Ang sabi niya, I have commanded a widow there to take care of you. Meron akong inihandang byuda o balo na siyang mangangasiwa sa iyong pangangailangan doon. At ano po ang karugtong? So Elijah went to Zarephath. Wala pong debate, walang argumento, walang diskusyon laban sa Diyos. Hindi na humingi si Elijah ng marami pang paliwanag. Bakit byuda? Bakit widow? Bakit sa Zarephath? Bakit sa Sidon? Bakit kailangan ngayon na? Wala pong ni isang tanong na ni-raise si Elijah nung pag-utusan siya ng Diyos na pumunta sa Zarephath. Sometimes, you are scared to death and vulnerable. Minsan, pagka parang unbelievable ang mga pinagagawa sa atin ng Panginoon, may halong takot tayo na sumunod. Kasi nga, ang kinalakihan naman natin talagang batas ng mundo ay to see is to believe. Na maniwala tayo pag nakita na natin. Hindi yung maniwala muna tayo para makita natin. Hindi yung nakita natin saka lang tayo naniniwala. And sometimes we are scared to death and vulnerable, no, mga kapatid. Don't you know, mga minamahal, where you are going, how long it's going to take, or what's going to happen when you get there? Ito minsan hindi dinidescribe, hindi dinidefine ng Diyos ang parameters ng kanyang utos. Basta siya'y pinapapunta doon, you're going, where you are going, gaano katagal ang bubunuin para makapag-perform ang Diyos ng milagro at paano mangyayari, no? So what do you do? Kung ikaw po si Elijah, kung tayo po si Elijah sa istorya, ganyan din po ba tayo ka-obedient sa Diyos? Ganyan din po ba tayo maging masunurin sa Diyos? Na dahil sinabi ng Diyos, kahit hindi pa natin maunawaan ang kabuuan ng utos, basta sinabi niya, susundin natin.
Tayo po ba ay katulad din ni Elijah? Yung napaka-powerful po yung last line ng 1 Kings 17:8-10, no? So Elijah went to Sarephat. Pero bago pumunta si Elijah sa Sarephat, meron na pong utos ang Diyos. Go to Sarephat. And I have commanded a widow. Hindi sinabing, I have commanded a rich family to take care of you. Ang ginamit po, I have commanded a widow to take care of you. So what do you do kung kayo po si Elijah? You remember that the path to a miracle often goes through uncomfortable territory. Wala pong mga miracles na nangyayari na wala pong sangkap ng yung hindi mo maunawaan yung buong parameters ng pagkakagawa ng milagro. Minsan may ipagagawa sa iyo na hindi mo maintindihan, pero yun ang magiging catalyst ng Diyos dahil gusto niyang gumawa ng milagro sa buhay mo. So, the path to a miracle often goes through uncomfortable, uncontrollable territory. The Bible gives us an illustration nga po sa binasa natin. The Lord spoke His word to Elijah. At ang Diyos ay nangusap kay Elijah na pumunta sa Sarephat sa Sidon at mamumuhay doon dahil naghanda na, inutusan na ng Diyos ang isang byuda, ang isang balo doon na siyang mangangasiwa sa pangangailangan ni Elijah. So Elijah went to Sarephat. God's instructions meant that Elijah would have to walk more than 100 miles during a drought through a dangerous territory. Ang layo po nitong istorya nito nung kausap ng Diyos si Elijah patungo sa Sarephat ay kailangan niyang maglakad ng 100, at least 100 milya or 160 kilometers. Kung hindi niyo po maintindihan, yung 100 miles ay about 160 kilometers ang kanyang lalakarin mula sa pangungusap ng 1 Kings 17 patungo sa Sarephat. Sa panahon ng tagtuyo, at ito ay meron siyang mga dadaanan na mga territories na hindi siya familiar. Marami siyang dadaanan na hindi siya ligtas. Pero wala siyang ginawang alibay at sinabi niyang, malayo po yun aking Diyos. Marami akong dadaanan na mga mapanganib na mga lugar. Hindi siya nag-bargain, basta sumunod siya. Kasi alam niya na ang nag-utos ay ang Diyos. Na alam ni Elijah na ang Diyos kapag nag-utos, hindi siya nagbibiro. So everyone he met would know who he was. Di ba? Kasi sikat na tao si Elijah sa kanyang panahon. Isang propeta sa kanyang panahon. So lahat ng makakasalubong niya, lahat ng makakatagpo niyang mga tao along the way, kilala siya. At maliban po doon, si King Ahab ay nagpatong ng presyo sa ulo ni Elijah. So ibig sabihin, malayo na yung kanyang lalakbayin, 160 kilometers at least, sa panahon ng tagtuyo, dadaan sa mga dangerous territories, at kilalang-kilala siya, hindi siya pwedeng magkubli sa kanyang identity. At si King Ahab ay naglagay ng presyo, gantimpala sa kanyang ulo. So Elijah's path was definitely an uncomfortable one. Ang dadaanan, ang sitwasyon ni Elijah ay isang sigurado tayo na hindi isang komportableng sitwasyon. Dahil sa inisa-isa kong mga factors kung bakit
hindi ligtas ang kanyang kalagayan. Pero, basta lahat ng magtitiwala sa Diyos ay ligtas. Sigurado po yon. Amen? When Elijah finally made it to Sarephath, after 160 kilometers of walk, nakarating na siya sa Sarephath, and he met a poor widow who was going to feed him. Hindi nagkamali ang Diyos, hindi nagkulang ang Diyos. Pagdating ni Elijah sa Sarephath, ay kanyang nakatagpo na ang byuda, ang widow, na siyang inutusan ng Diyos na magpapakain sa kanya. But the town still was full of pagan people who wouldn't hesitate to kill him. Hanggang sa Sarephath, kilala po siya ng mga townspeople at punong-puno po ng mga tao ang Sarephath na ang practice ay practice ng pagano. Ang mga tao doon ay mga pagan o mga pagano na hindi magdadalawang isip na patayin siya. How could the widow defend or protect him? Defenseless po ang isang widow. Hindi siya mayamang widow. Hindi siya kilala na balo. Pero nilagay siya ng Diyos. Si Elijah ay nilagay ng Diyos sa gitna ng sitwasyon na ang magde-defend sa kanya ay isang balo. Paano kaya? Ang isang balo ay dedepensahan si Elijah, poproteksyonan si Elijah. Miracles don't happen when things are comfortable. Kaya masyado kang komportable sa buhay mo, sa sitwasyon mo, hindi yan ang environment, atmosphere, para mag-usher ng isang miracle. Miracles don't happen when things are comfortable. Miracles happen when things are uncomfortable, uncontrollable. Amen? The uncontrollable path to a miracle. And miracles happen when things are uncontrollable, when things are uncomfortable. Elijah didn't say, God, there are three things wrong with this plan. May tatlong bagay na mali sa plano mo. Hindi po sinabi ni Elijah yan. One, you're sending me in the wrong direction. Two, you're sending me to the wrong location. And three, you're sending me to the wrong protection. Hindi po yan ang argumentong prinisinta ni Elijah sa Panginoon, sa Diyos, no? Never niyang binigkas yan, sapagkat ang nabasa natin ay at si Elijah ay nagtungo sa Sarephath. Hindi niya sinabi sa Diyos na ang lugar na pagdadala mo sa akin ay maling lugar, ang location ay maling location, at ang taong pupuntahan ko ay wrong protection. Hindi niya may bibigay sa akin yon. Elijah just obeyed. Wala pong choice si Elijah. Sapagkat siya isang propeta, lang naman propeta na naging pasaway. Siya ay propeta na naging masunurin sa Diyos na nagbibigay sa kanya ng kanyang mga pangungusap. Elijah just obeyed. Ganun po ang dapat sa atin. Sumunod lang tayo kahit minsan di natin maunawaan, minsan hindi mag-reconcile sa isip natin, minsan hindi kinakailangang malaman at maintindihan natin lahat yung pinagagawa ng Diyos. Minsan ang mga pinagagawa niya ay mga ridiculous, pero yun pala ay mag-a-usher ng miraculous. God's path to a miracle often takes us through uncontrollable, uncomfortable territory
So we will learn to depend on Him. Nandiyan na naman po tayo na ang landas ng Diyos para sa isang milagro, kalimitan ay mga sitwasyon na hindi komportable, mga sitwasyon na wala tayong kontrol, para matutunan natin na umasa sa Kanya ng buong buo. It was true for Elijah and for God's people throughout the Bible, mga kaibigan. Ang istoryang ito ay totoo kay Elijah at totoo ito sa maraming mananampalataya na nasa Biblia. Halimbawa po, when Moses led the Israelites out of slavery to the Promised Land, they had to go through the Red Sea first. Diba? Pero hindi sinabi ni Moses, papunta po kami sa Promised Land, pero ang nasa harapan namin ay ang Red Sea. So sumunod lang siya sapagkat kilala din ni Moses ang Diyos na tumawag sa kanya. So pag kilala mo ang Diyos na tumawag sa iyo, kahit walang sense pa yung pinagagawa sa iyo, basta't sumunod ka lang. At makakakita ka, makakaranas ka, makaka-experience ka ng milagro ng Panginoon. Si Moses po yung aking example, nung pangunahan niya ang mga Israelites paglabas sa Egypt, land of slavery, para magtungo sa Promised Land, sa lupang pangako, kailangan nilang dumaan sa Red Sea muna. Before David could slay Goliath, he had to walk onto the battlefield. Yan po, alam nyo naman po yung istorya na yan. God told Jehoshaphat to put the choir before the army and he'd win the victory. How much faith do you think that took? Yung mga example natin, mga illustration nating mga personalities. Miracles never happen in your comfort zone. Remember that. Lagi nating alalahanin, ang mga milagro ay hindi nagaganap, hindi nangyayari sa ating mga komportableng sitwasyon. When everything is settled in your life, you don't need a miracle. You only need a miracle when you are at a low. Kapag bagsak na bagsak, kapag down na down ka, pag wala nang makitang pag-asa, yan. Kailangan mo nang makakita ng milagro ng Panginoon. Kapag settled po tayo, nasa atin ang lahat, may pera tayo, may properties tayo, well, hindi po masama yun, pero baka hindi ka na maghahangad na makakita ng milagro sapagkat meron ka naman ng lahat ng kailangan mo. Sino po ang nangangailangan ng milagro? Dumarating siya kapag we are at the lowest of our life. Are you at a place where things are a little uncomfortable? Are you at a place where things are a little uncontrollable? Financially, emotionally, relationally, or physically? Maybe you are nervous, unsettled, or insecure. You're on the path to a miracle. Maaring ang dami problema sa finances, sa ating emosyon, sa ating pakikipagrelasyon, sa ating mga sarili, sa ating pinagdadaanan na mga sitwasyon. Tandaan mo to, kapatid, you are on the path to a miracle. Nasa landas ka na isang milagro sa buhay. On your uncomfortable path, on your uncontrollable path, follow the example of Elijah. Obey God so you can see His miracle at the end of the road. Amen? Katulad ni Elijah, sundin mo lang ang Diyos at makakakita ka ng milagro
sa dulo ng iyong landas. May gagawin ang Diyos, kapatid. May gagawin siya sa iyong buhay. Amen? Ito po ang ating declaration. Heavenly Father, I will obey you so I can see your miracle at the end of the road. Amen. I will obey you. Heavenly Father, I will obey you so I can see your miracle at the end of the road. Amen and amen. Purihin ang Diyos na buhay. Manalangin po tayo, mga minamahal. Tunay po sa aming mga inaral ng milagro na aming gustong maranasan ay dumarating hindi sa panahon na komportable kami, settled kami sa aming buhay, kundi dumarating siya sa mga panahon na nasa pinaka mababang level ang aming buhay. Basta umasa lamang kami sa iyo, magtiwala lang kami sa iyo, at may gagawin ka para sa amin. Tulungan mo kami na maintindihan ang iyong mga utos, at kahit di namin maintindihan, bigyan mo kami ng grasyang makasunod. Pagpalain mo po ang mga salitang ito, at ang pagpapala nawa ay dumaloy sa aming mga mahal sa buhay at ang aming mga pamilya. Pagpalain mo ang buong maghapong ito, aming Diyos, sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Sabado po ngayon, alauna po, mamaya ay magbabalik ang inyong lingkod para sa ating Hope Hour. At wala tayong evening activities sapagkat Sabado ngayon. Sapat naman na paghahanda para sa araw ng bukas na merong virtual Sunday service at may mga in-church Sunday services. Ito po si Pastor Rene Alog at kagalakan ko pong makapaglingkod sa inyo, aking mga kapatid. Nag-iwan po ako ng pag-ibig, kapayapaan at kagalakan ng Diyos. God bless and Shabbat Shalom. When I look at what you've done in my life, I am so grateful. You are so faithful. When my heart seems to stray from your ways, you show me your mercy. Your compassion never fails me. You are loyal and true. There is no one that can love me like you do.